Naramdaman mo na ba yung sakit na parang sinaksak ka sa dibdib? Kapag ang babaeng gusto mo ay bigla na lang tumigil sa pagpansin sa'yo? Yung dati, palagi kang nire-reply agad. Tapos biglang nagiging scene na lang lahat ng mensahe mo. Yung dati masaya kayong mag-usap. Tapos ngayon parang hangin ka na lang sa kanya. Nakakabaliw, hindi ba? Ramdam ko yung sakit na yan. At alam ko marami sa atin ang dumaan dito. Pero alam mo ba kung ano ang mas nakakalungkot? Yung karamihan sa atin kapag nasa ganitong sitwasyon, ginagawa natin yung mga bagay na lalo lang nakakapagtaboy sa kanya. Nagpapadala tayo ng sunod-sunod na mensahe, nagmamakaawa, nag-e-explain ng paulit-ulit, nagiging desperado, at sa huli lalo lang tayong nawalan ng halaga sa mata niya. Pero ano kaya kung sabihin ko sa'yo na mayroon palang paraan, isang sinaunang technique mula sa mga Stoic philosophers na hindi lang makakatulong sa'yo na makabangon mula sa sakit na yan, kundi pati na rin sa pagbabago ng buong sitwasyon? Ano kaya kung ang susi sa pagbabalik ng atensyon niya ay hindi yung paghabol, kundi yung pagtigil sa paghabol? Sa video na ito tutulungan kita na maunawaan kung paano gamitin ang Stoic technique na magpapabago ng lahat. Hindi ito tungkol sa manipulation. Hindi ito tungkol sa mind games. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng kontrol sa sarili mo, sa pagbalik ng dignidad mo, at sa pagiging mas malakas na tao. Kaya manatili ka dito hanggang sa dulo. Dahil ang mga susunod kong sasabihin ay maaring magbago ng buhay mo. Hindi lang sa babae, kundi sa lahat ng aspeto ng iyong pagkatao. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka, umupo ka muna. Kailangan nating pag-usapan ang katotohanan na baka masakit marinig, pero kailangan mong malaman. Kapag tumigil siyang magpansin sa'yo, hindi yan dahil busy lang siya. Hindi yan dahil may pinagdadaanan lang siya. Hindi yan dahil nagkataon lang. Ang totoo, may rason yan. At madalas ang rason na yan ay may kinalaman sa kung paano mo siya tinrato, kung paano ka kumilos, o kung paano ka naging tao sa harap niya. Alam ko masakit marinig pero makinig ka muna. Una, nawala ang mystery mo. Naalala mo pa ba yung simula? Yung panahong hindi ka pa sigurado kung ano ang nararamdaman niya sa'yo? Yung panahong kailangan mo pang magtrabaho para makuha ang atensyon niya? Doon siya na-excite. Doon siya naging interesado. Pero nangyari yung karamihan sa atin ginagawa. Naging sobrang available tayo. Lahat ng oras nandyan tayo. Lahat ng mensahe nire-reply natin agad. Lahat ng gusto niya sinusunod natin. At sa proseso nawala tayo. Naging predictable, naging boring, naging sigurado. At ang babae, hindi sila na-excite sa sigurado. Gusto nila ng challenge. Gusto nila ng lalaking may sariling mundo na hindi umiikot lang sa kanila. Pangalawa, nawala ang respeto niya sa'yo. Ito yung mas masakit na katotohanan. Kapag nakita niya na handa kang isakripisyo ang lahat para lang sa kanya, ang iyong oras, ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga pangarap, ang iyong dignidad. Ano sa tingin mo ang mararamdaman niya? Hindi siya matutuwa, hindi siya magpapasalamat. Sa totoo lang, mawawalan siya ng respeto sa iyo. Bakit? Dahil kahit siya alam niya na ang taong walang respeto sa sarili ay hindi karapat-dapat na respetuhin, at kapag nawala na ang respeto, kasama na ang atensyon, ang attraction, ang lahat. Pangatlo, naging emotional burden ka na. Naging karga ka na sa buhay niya. Hindi na siya na-excite kapag nakikita ang pangalan mo sa phone niya. Nauubos na siya kapag kausap ka. Nararamdaman niya yung pressure na kailangan niyang mag-reply kahit wala na siyang gana. Paano nangyari yon? Dahil ginawa mo siyang sentro ng mundo mo. Ginawa mo siyang dahilan ng kaligayahan mo. At bigla, responsibilidad niya na ang iyong emosyon. Responsibilidad niya na ang iyong saya. At sino ba naman ang gusto ng ganong bigat? Pang-apat, nakita niya ang desperasyon mo. At ito yung pinaka-nakakasira. Yung desperasyon ay parang amoy. Hindi mo man makita pero nararamdaman. Naaamoy. Kapag sobrang gusto mo siya, kapag kailangan mo siya, kapag takot kang mawala siya, lahat yan nararamdaman niya. At lahat yan nakaka-turn off. Bakit? Dahil ang desperasyon ay senyales ng kakulangan. Senyales na kulang ka. Na hindi ka kumpleto. Na kailangan mo siya para maging buo. At sino ba ang gustong makasama ang taong kulang? Ang taong hindi kumpleto? Gusto niya ng lalaking buo na. Ng lalaking masaya kahit mag-isa. Ng lalaking may sariling buhay na interesante kahit wala siya.
Ito ang masakit na katotohanan na kailangan nating harapin. Hindi siya tumigil sa pagpansin sa'yo dahil may problema siya. Tumigil siya dahil may nakita siyang problema sa'yo. Sa kung paano mo siya hinawakan ng masyadong mahigpit. Sa kung paano mo iniwan ang sarili mo para lang sa kanya. Sa kung paano ka naging desperado na makuha ang pagmamahal niya. At alam mo kung ano pa ang mas nakakalungkot? Kapag naramdaman natin na tumigil na siya sa pagpansin sa atin, ano ang natural nating reaksyon? Lahat tayo pare-pareho. Naghahabol tayo. Double text, triple text, minsan hanggang 10 mensahe na walang reply. Kumusta ka? Uy, okay ka lang ba? Bakit di ka na nagre-reply? May problema ba? Ang tagal mo naman mag-reply. Galit ka ba? Sorry kung may nagawa akong mali. Please, kausapin mo naman ako. At sa bawat mensahe na yan, ano ang nangyayari? Lalo kang nagiging desperado sa mata niya. Lalo kang nagiging walang halaga. Lalo kang nagiging taong madaling makuha, madaling kontrolin, walang pride. Nagpapaliwanag tayo. Akala natin, kung ipapaliwanag lang natin ng maayos, maiintindihan niya. Babalik yung dati, kaya nagsusulat tayo ng mahaba-habang mensahe. Inilalabas lahat ng nararamdaman. Sinasabi kung gaano siya kahalaga. Sinasabi kung gaano natin siya kamahal. Pero alam mo ba ang nangyayari? Lalo lang siyang nape-pressure. Lalo siyang umiiwas. Dahil sino ba ang gustong makareceive ng ganyang kabigat na emosyon mula sa taong hindi naman nila karelasyon o kahit karelasyon pero wala nang nararamdaman? Nagiging bitter tayo. Pag wala pa ring reply, nagsisimula na tayong mag-iba ng tono. Ah, ganun? Kala ko ba magkaibigan tayo? Wow, di mo man lang ako kayang replyan? Sige, alam ko na, may iba ka na siguro. Ganyan ka pala eh. At sa ganitong punto, tapos na talaga. Wala nang pag-asa. Dahil sino ang babalik sa taong bitter, resentful at immature, sinusubukan nating gawing selos. Nagpo-post tayo ng kung ano-ano sa social media. Kasama ibang babae. Masayang masaya daw. Ayos na daw ang buhay. Pero ang totoo, pilit lang, fake lang. At alam niya yon, nakikita niya na pilit. At mas lalo lang siyang na-turn off. Nagmamakaawa tayo. And ito na ang pinakamalala, nagsisimula tayong magmakaawa. Manghihingi ng second chance. Mangako na magbabago, sabihin na mahal natin siya. At sa pagkakataong ito, totally nawala na ang respeto. Dahil ang taong nagmamakaawa ay ang taong walang pride, walang dignidad, walang halaga sa sarili. At sinong babae ang babalik sa ganyang lalaki? Kaya ngayon, naiintindihan mo na siguro kung bakit lalong lumalalim ang problema kapag ganito ang ginagawa natin. Pero ano nga ba ang dapat nating gawin? Dito na papasok ang stoicism. Alam mo yung pinakamasakit sa lahat? Hindi yung away, hindi yung sigawan, hindi yung inis, kundi yung katahimikan, yung kawalan, yung pakiramdam na para kang naging hangin ka na lang. Paggising mo sa umaga, first thing na ginagawa mo, check mo phone mo. Sana may mensahe siya, sana nag-reply na. Kaso wala. Buong araw, habang nagtatrabaho, habang kumakain, habang kasama ang mga kaibigan mo, nandoon pa rin siya sa isipan mo. Ano kaya ginagawa niya ngayon? Bakit kaya hindi pa rin siya nagre-reply? Baka may iba na? Baka nakalimutan niya na ako? At sa gabi, bago matulog, isa na naman check. Sana ngayong beses may reply na. Wala pa rin. At natutulog ka na may bigat sa dibdib. Na naginip ka pa tungkol sa kanya. Nagising ka, check mo ulit. Wala pa rin. Ilang araw, ilang linggo, ilang buwan. At sa bawat araw na lumilipas na walang imik mula sa kanya, para kang dahan-dahang namamatay sa loob. Ito yung totoong sakit. Hindi yung sakit ng pisikal na sugat na makikita mo malilinis mo gagaling din. Ito yung sakit na nasa loob. Yung baon. Yung hindi mo alam paano ayusin. At alam mo kung ano ang mas nakakatakot? Habang tumatagal na focused ka sa kanya, dahan-dahan mong nakakalimutan kung sino ka. Naalala mo pa ba kung ano ang mga pangarap mo bago mo siya makilala? Yung mga gustong gawin? Yung mga lugar na gustong puntahan? Yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo kahit mag-isa ka lang? Nasaan na yun lahat? Lahat ng oras mo nakafocus sa kanya. Lahat ng kaisipan mo puro siya. Lahat ng desisyon mo based kung ano makakapagpasaya sa kanya. Nawala ka na. Naging shadow ka na lang. Reflection. Echo. At ang nakakalungkot, kahit na wala ka na para sa kanya, wala pa ring guarantee na babalik siya. Actually, mas malaki pa ang chance na hindi siya babalik. Dahil sino ang babalik sa taong nawala na, sa taong walang identity, sa taong umiikot lang ang mundo sa kanya, nawawala mo rin ang respeto ng ibang tao, mga kaibigan mo,
Napapansin na walang ibang pinag-uusapan kundi siya. Pamilya mo nag-aalala na dahil nakikita nilang nagiging iba ka na. Mga katrabaho mo nakikita na hindi ka na focused sa work. At lahat sila kahit hindi nila sinasabi, nawawalan na ng respeto sa'yo. Dahil nakikita nilang sinakrifice mo ang sarili mo para lang sa taong hindi ka man lang pinahahalagahan. Nawawala mo rin ang pagkakataon sa iba. Habang nakafocus ka sa babaeng hindi ka pinapansin, may ibang babae na interesado sa'yo na hindi mo napapansin. May mga oportunidad na dumadaan na hindi mo nakikita. May mga karanasan na hindi mo na-enjoy dahil ang isip mo nandun pa rin sa kanya. At balang araw pag natauhan ka na, pag-realize mo na ang dami mong sinayang malulungkot ka. Dahil habang hinihintay mo siya na bumalik, umabot ka na pala sa punto na wala ka nang natira para sa sarili mo. At ito pa ang mas nakaka-frustrate, kahit alam mo na mali na yung ginagawa mo. Kahit alam mo na dapat ka nang tumigil. Bakit ang hirap? Bakit parang hindi mo magawang bitawan? Bakit parang every time na desidido ka nang mag-move on, biglang may konting senyales? Isang simple reply, isang react sa story mo, isang haha sa joke mo, at bumabalik na naman lahat ng pag-asa? At bumabalik din yung cycle, umaasa ka ulit, nag-e-effort ka ulit, naghahabol ka ulit, tapos ghosting ka ulit, sakit ulit, breakdown ulit. At paulit-ulit lang, paulit-ulit. Ito yung tinatawag ng mga psychologist na intermittent reinforcement. Kapag palagi kang binibigyan ng attention, nasasanay ka. Pero kapag minsan lang, random, unpredictable, dun ka nagiging addicted, parang slot machine. Hindi ka sigurado kailan mo makukuha yung jackpot kaya patuloy kang naglalaro. Patuloy kang umaasa. At sa process na ubos ka na. Ubos na ang oras mo. Ubos na ang energy mo. Ubos na ang dignidad mo. At nasa mismong punto ka ngayon na hindi mo na alam kung paano lalabas. Pero alam mo kung ano talaga ang pinakasumusunog sa loob mo. Hindi yung sakit ng rejection, yung takot. Ang takot na baka hindi ka talaga sapat. Ang takot na baka hindi ka deserve ng pagmamahal. Ang takot na baka lahat ng sinabi niya dati, na maganda ka, na special ka, na importante ka, lahat yon fake lang. Ang takot na baka makita mo siya balang araw na masaya na, kasama ang iba. At ikaw? Nandito ka pa rin. Stuck. Hindi maka-move on. Ang takot na baka sayangin mo ang buong buhay mo sa paghihintay sa taong hindi naman babalik. At ito yung pumipigil sa'yo na gumawa ng tamang desisyon. Dahil sa takot, pipiliin mo yung familiar pain kaysa sa uncertain freedom. Pipiliin mo yung sakit na kilala mo na kaysa sa possibility na mag-isa ka. Pipiliin mo yung false hope kaysa sa harsh reality. At dito ka nakakulong. Sa takot, sa sakit, sa desperasyon. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na meron ng paraan palabas? Paano kung yung paraan na yan ay hindi tungkol sa pagbalik niya, kundi tungkol sa pagbalik mo sa sarili mo? Gusto ko na ipaalala sa'yo ang isang mahalagang katotohanan. Kahit hindi siya nagsasalita, kahit hindi siya nagre-reply, kahit wala siyang sinasabi, nakikita niya ang desperasyon mo. Nararamdaman niya yung energy mo, yung neediness mo, yung takot mo na mawala siya. At sa tuwing nararamdaman niya yan, ano ang nangyayari sa attraction niya sa'yo? Bumababa, naglalaho, nawawala. Kasi ang attraction, hindi yan logical. Hindi yan dahil maganda ka o mabait ka o deserving ka. Ang attraction ay emotional, psychological, primal. At ang isa sa pinakamalaking turn-off para sa babae, ang lalaking desperado, ang lalaking needy, ang lalaking takot mawala siya. Bakit? Dahil yung ganyang lalaki ay sumasalamin ng weakness, ng kakulangan, ng incompleteness, at ang babae, hindi sila gumagamit ng logic pagdating sa attraction. Gumagamit sila ng feelings, ng intuition, at ang nararamdaman nila kapag may desperadong lalaki. Hindi ako safe sa kanya. Hindi siya malakas, hindi niya kaya ang sarili niya, paano niya ako kakayanin? At doon, tapos na. At ito yung kailangan kong sabihin sa iyo ng direkta. Hindi mo deserve ang sakit na to. Hindi mo deserve na mag-suffer para sa taong hindi ka man lang pinahahalagahan. Hindi mo deserve na ubsusin ang sarili mo para sa taong hindi ka man lang mahal. Hindi mo deserve na maging miserable para sa taong hindi ka man lang nire-respeto. Alam ko mahal mo siya. Alam ko importante siya sa'yo. Alam ko ang hirap bitawan. Pero pakinggan mo ko, mas mahalaga ka. Mas importante ang buhay mo. Ang future mo, ang mental health mo, ang emotional well-being mo. Mas deserve mo ng taong makakakita ng halaga mo. Ng taong mamahalin ka ng tunay. Ng taong hindi ka iiwan sa ere. And alam mo kung paano mo makukuha yon. Hindi sa paghabol. Hindi sa pagmamakaawa. Hindi sa desperasyon.
kundi sa pagtayo ulit. Sa pagbalik sa sarili mo, sa pagiging lalaking may halaga, may dignidad, may pride. At dito na papasok ang Stoicism. Ang Stoicism ay isang sinaunang pilosopiya na nagsimula sa Greece noong 300 BC. Itinuro ito ng mga pinakamakapangyarihang tao sa kasaysayan, si Marcus Aurelius, emperador ng Rome, si Seneca, tagapayo ng emperador, si Epictetus, dating alipin na naging isa sa pinakadakilang guro. At ang core teaching ng Stoicism, simple lang. Focus mo lang ang mga bagay na kontrolado mo. Bitawan mo ang mga bagay na hindi mo kontrolado. At alam mo kung ano ang hindi mo kontrolado? Ang nararamdaman niya, ang desisyon niya, ang actions niya. Kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo, hindi mo siya pwedeng kontrolin. Pero alam mo kung ano ang kontrolado mo? Ang nararamdaman mo, ang desisyon mo, ang actions mo, ang sarili mo. At dito nagsisimula ang transformation kapag na-realize mo na ang tanging bagay na kaya mong kontrolin ay ang sarili mo. Tsaka ka magsisimula ng tunay na pagbabago kapag na-realize mo na ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa kanya. Tsaka ka makakaramdam ng tunay na kalayaan kapag na-realize mo na ang iyong kaligayahan ay responsibilidad mo, hindi niya. Tsaka mo makikita ang tunay na lakas. At kapag nakita mo na yung lakas mo, may mangyayari na hindi mo in-expect. Babalik ang attraction niya. Babalik ang respeto niya. Babalik ang attention niya, hindi dahil nag-beg ka, hindi dahil naghabol ka, kundi dahil naging tao ka ulit na may halaga, na may identity, na may sariling mundo. Kaya ngayon tuturuan kita kung paano gawin ito step by step. Step 1. Ang Stoic Silence, ang kapangyarihan ng pagtahimik. Ang unang Stoic technique na dapat mong gawin, tumigil ka sa pakikipag-usap, tumigil sa pag-text, tumigil sa pag-chat, tumigil sa pag-explain, tumigil sa paghahanap ng closure. Tahimik, ganun lang. Alam ko ang hirap. Ramdam ko yung urge na mag-reach out, yung feeling na dapat mo siyang kausapin, yung takot na baka kalimutan ka niya. Pero ito ang kailangan mong intindihin. Ang tahimik ay hindi sign ng pagkatalo. Ito ay sign ng kapangyarihan. Kapag tumahimik ka, ano ang nangyayari? Una, binibigyan mo siya ng space. At sa space na yan, magsisimula siyang mag-isip tungkol sa'yo. Bakit kaya wala ng chat? Bakit kaya hindi na nagre-reach out? Baka may iba na? Baka nag-move on na? At sa pag-iisip na yan, magsisimula ang curiosity. At ang curiosity ay unang hakbang pabalik sa attraction. Pangalawa, binibigyan mo ang sarili mo ng oras na mag-heal, na mag-isip, na mag-evaluate kung talagang deserve mo ba yung nangyayari. Pangatlo, pinapakita mo sa kanya na may self-control ka, na hindi ka basta-basta lalaking sumusuko sa emosyon, na may discipline ka, na may lakas. At apat, ginagawa mong challenge ang sarili mo sa mata niya. Hindi ka na yung predictable na laging nandyan. Naging mysterious ka, naging interesting, pero tandaan, ang silence na ito ay hindi para gawing selos siya o para makaganti. Ito ay para sa sarili mo, para makabangon ka, para makahinga ka, para bumalik ka sa sarili mo. At ito yung pinakamagandang parte. Habang ikaw ay tahimik, ikaw ay gumagawa. Step 2. Ang Stoic focus ang ibalik ang atensyon sa sarili mo. Marcus Aurelius, ang pinakamakapangyarihang emperador ng Rome, nagsulat sa journal niya, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Ang ibig sabihin, ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob mo. Hindi sa labas, hindi sa kanya, sa'yo. Kaya nung ngayon, ito ang gagawin mo. Ibalik mo ang lahat ng energy mo sa sarili mo. Lahat ng oras na ginugol mo sa pag-iisip tungkol sa kanya, ilipat mo sa sarili mo. Lahat ng effort na ginagawa mo para mapansin niya, gawin mo para sa sarili mo. Lahat ng attention na binibigay mo sa kanya, ibigay mo sa sarili mo. Paano? 1. Bumalik sa mga pangarap mo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin sa buhay? Ano yung mga goals mo na nakalimutan mo na dahil nakafocus ka sa kanya? Bumalik doon. Focus doon. Simulan ulit. Gusto mo ba mag-gym? Ito na ang oras. Gusto mo ba matuto ng bagong skill? Ito na ang oras. Gusto mo ba mag-travel? Ito na ang oras. Gusto mo ba magtayo ng negosyo? Ito na ang oras. Gawin mo ang mga bagay na magiging proud ka sa sarili mo. At sa proseso makikita mo na may buhay ka pa pala. May purpose ka pa pala. May halaga ka pa pala kahit wala siya. 2. Alagaan ang katawan mo. Yung katawan mo ay tahanan ng kaluluwa mo. Kung hindi mo aalagaan yan, paano ka magiging malakas? Mag-gym, mag-exercise, kumain ng maayos, matulog ng sapat.
At habang ginagawa mo to, ano ang nangyayari? Physically, nagiging mas attractive ka, mas fit, mas healthy. Mentally, nagiging mas clear ang isip mo. Mas focused, mas disciplined. Emotionally, nagiging mas stable ka. Mas malakas, mas confident. At sa lahat ng yan, ano ang result? Bumabalik ang pride mo, ang dignity mo, ang self-respect mo. 3. Palakasin ang utak mo. Magbasa ng libro. Manood ng educational content. Matuto ng mga bagay na magpapahusay sa'yo. Ito yung oras na mag-invest sa sarili mo. Na gawing mas matalino, mas cultured, mas interesting ang sarili mo. At pag nag-invest ka sa sarili mo, ano ang nangyayari? Nagiging mas may substance ka. Nagiging mas may depth. Nagiging mas may kwenta kausap. At mga ganitong lalaki. Yan ang hinahanap ng mga babae. Step 3. Ang stoic detachment, bitawan ang attachment. Ito yung pinakamahirap na part. Pero ito rin ang pinaka-powerful. Si Epictetus, ang dating alipin na naging stoic master, nagturo ng ganito. Happiness and freedom begin with a clear understanding of one principle. Some things are within our control, and some things are not. At ang pagmamahal niya sa'yo, hindi mo kontrolado yan. Ang desisyon niya na bumalik, hindi mo kontrolado yan. Ang future ninyo, hindi mo kontrolado yan. Ang tanging kontrolado mo, ang nararamdaman mo at ang gagawin mo. Kaya ang tanong, bakit mo gustong hawakan ng mahigpit ang bagay na hindi mo naman kontrolado? Ito yung attachment. Ito yung dahilan bakit nasasaktan ka. At alam mo kung paano ka makakalaya. Bitawan mo ang attachment. Pero klaruhin natin to. Ang detachment ay hindi ibig sabihin na hindi mo na siya mahal. Hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam. Ang detachment ay ibig sabihin na mahal mo siya pero hindi ka dependent sa kanya. Importante siya pero hindi siya center ng mundo mo. Gusto mo siya pero okay ka kahit wala siya. Ganun. At paano mo yan magagawa? 1. Practice gratitude para sa kung ano ang meron ka. Tuwing umaga, magtala ng 3 bagay na thankful ka. Kahit simpleng bagay lang. Thankful ako na may trabaho ako. Thankful ako na healthy ako. Thankful ako na may pamilya akong sumusuporta. At sa ginagawa mo yan araw-araw, ano ang nangyayari? Nagiging mas positive ka. Nagiging mas appreciative. At nagiging less attached ka sa isang tao dahil nakikita mo na ang buhay mo ay mas malaki pa sa kanya. 2. Visualize the worst-case scenario. Ito ay isang stoic practice na tinatawag na negative visualization. Isipin mo ang worst case. Na hindi na talaga siya babalik. Na may iba na siya. Natapos na talaga kayo. Isipin mo yan. Tapos tanungin mo ang sarili mo, mabubuhay pa ba ako? At ang sagot, mabubuhay ka pa. Masakit? Mahirap? Pero mabubuhay ka. Makakasurvive ka. At eventually magiging okay ka din. At kapag na-realize mo yan, ano ang nangyayari? Nawala na ang takot. At kapag nawala na ang takot, nawala na rin ang desperasyon. 3. Accept na hindi mo siya kontrolado. Paulit-ulit mong sabihin sa sarili mo, hindi ko siya kontrolado. Ang kontrolado ko lang ay ako. At sa acceptance na yan, makikita mo na ang tunay na freedom. Dahil kapag hindi mo na siya sinusubukang kontrolin, kapag hindi mo na siya pinipilit, kapag hindi mo na siya hinihila, tsaka siya magiging free na bumalik sa'yo ng kusa. Step 4, ang stoic improvement, gawing. Mas mataas ang halaga mo. Seneca, ang mayamang philosopher at tagapayo ng emperador nagsabi, luck is what happens when preparation meets opportunity. Ang ibig sabihin, kapag dumating ang pagkakataon, whether bumalik siya o may dumating na mas better, dapat handa ka na. At paano ka magiging handa? Gawing mas better ang sarili mo. Ito yung golden rule ng attraction. Ang taong patuloy na gumaganda, lumalaki at umuunlad ay ang taong laging attractive. Kaya ito ang gagawin mo. 1. Leveling up sa career o sa passion mo. Mag-focus sa work mo. Maging mas magaling. Maging mas productive. Maging mas successful. O kung may business ka, palakasin yan. Kung wala, magsimula. Kung may passion ka sa music, sa art, sa sports, sa kahit ano, doon ka mag-excel. Bakit? Dahil ang lalaking may purpose ay sexy. Ang lalaking may ambisyon ay attractive. Ang lalaking masaya sa ginagawa niya ay irresistible. 2. Mag-invest sa social circle mo. Bumalik sa mga kaibigan mo. Makipag-reconnect sa mga taong matagal mo nang hindi nakakausap. Lumabas, mag-socialize, mag-enjoy. At sa ginagawa mo yan, ano ang nangyayari? Una, hindi ka na lonely. Dahil may mga taong sumusuporta sa'yo. Pangalawa, nagiging mas interesting ka. Dahil may mga kwento ka, may adventures ka, may buhay ka.
Pangatlo, nakikita niya sa social media. Dahil alam nating lahat nakikita niya pa rin yan, na masaya ka, na may buhay ka, na hindi ka na naghihintay sa kanya. At sa nakikita niya yan, ano ang mararamdaman niya? FOMO, fear of missing out. Bakit parang ang saya niya? Bakit parang okay na siya? Baka may iba na? Baka dapat ko siyang replyan? 3. Maging mas physically attractive. Mag-gym, mag-exercise, mag-diet if needed, magpag-groom, mag-invest sa hitsura mo. Hindi para sa kanya, para sa sarili mo. Dahil ang lalaking mukhang mabuti ay ang lalaking may respeto sa sarili. At ang lalaking may respeto sa sarili ay ang lalaking deserve ng respeto ng iba. 5. Mag-date ng iba. Oo, narinig mo ng tama. Hindi para gumanti. Hindi para gawing selos. Kundi para makita mo na may ibang babae pa sa mundo. Para ma-realize mo na hindi siya yung only option mo. Hindi siya yung last chance mo sa kaligayahan. May ibang babae na mas better, mas worthy, mas deserving ng attention mo. At sa nakikita mo yan, ano ang mangyayari? Magiging less attached ka sa kanya. Magiging mas open ka sa possibilities. At magiging mas confident ka na deserve mo ng someone better. Step 5. Ang stoic presence. Kapag bumalik siya, ganito ang gagawin mo. Ngayon, tandaan mo to. Ang goal ng stoic technique na ito ay hindi para bumalik siya. Ang goal ay para bumalik ka sa sarili mo. Pero ang interesting part, kapag bumalik ka sa sarili mo madalas, bumabalik din siya. Hindi palagi. Hindi guaranteed, pero madalas. Bakit? Dahil nakita niya ang transformation mo. Nakita niya na naging malakas ka, na naging independent ka, na naging interesting ka ulit. At nakita niya na hindi mo na siya kailangan. At yan ang pinaka-attractive na bagay para sa babae. Ang lalaking hindi siya kailangan pero gusto siya. Kaya kapag bumalik siya, whether sa text, sa tawag o personally, ito ang dapat mong gawin. A. Huwag kang mag-react ng sobra. Huwag mong ipakita na naghihintay ka. Huwag mong ipakita na sobrang saya mo. Maging chill, maging cool, maging composed. Reply mo, simple lang. Short. Sweet. Hey, kamusta? Okay lang, busy lang, ikaw? Ganun lang. Walang drama. Walang emosyon na sobra. B. Huwag mong tanungin kung bakit siya nawala. Ito yung common mistake. Kapag bumalik siya, tinatanong agad. Nasaan ka? Bakit ka nawala? Bakit di ka nag-reply? Huwag. Dahil pagtatanong mo yan, ipapakita mo na affected ka. Na hinintay mo siya. Na importante pa rin siya. At sa nakikita niya yan, babalik yung dati. Yung desperasyon mo. Kaya instead, maging chill. Kumbaga wala lang, normal lang na nangyari. Huwag mong buhayin agad yung dati. Huwag mong asumin na dahil bumalik siya, okay na ulit kayo. No, treat it as a fresh start, bagong simula. At sa ginagawa mo yan, ano ang message mo sa kanya? Hindi ako yung dati. Hindi na ako yung desperadong lalaki. Ako ay nagbago. At kung gusto mo akong makilala, kailangan mo kong courtin ulit. Di mag-set ng boundaries. Kapag bumalik siya, kailangan mong ipakita na may respeto ka na sa sarili mo. Kung hindi ka niya re-replyan agad, okay lang. Huwag mo siyang antayin. Kung hindi siya available, okay lang. May sarili ka ring buhay. Kung gusto niya ng attention mo, kailangan niyang trabahuin yan. At sa ginagawa mo yan, ano ang nangyayari? Nakikita niya na may halaga ka. Na hindi ka na basta-basta. Na deserve mo ng effort. Pero tandaan, hindi mo siya obligadong tanggapin. Ito ang pinaka-importante. Kahit bumalik siya, hindi ibig sabihin na kailangan mong tanggapin siya. Kung nakita mo na sa panahong wala siya, may mas better kang naging version ng sarili mo at hindi mo na siya kailangan. Okay lang na hindi mo siya tanggapin. Okay lang na sabihin mo, thank you. Pero nag-move on na ako, nag-focus na ako sa sarili ko. At sa tingin ko, mas better na para sa ating dalawa kung dito na lang tayo. At sa sinasabi mo yan, ipinakita mo ang ultimate stoic strength. Ang lakas na bitawan ng taong mahal mo dahil alam mong deserve mo ng better. Step 6, ang stoic acceptance kung hindi siya bumalik. Ngayon, magtapat tayo. Hindi lahat ng storya ay may happy ending. May posibilidad na kahit gaano ka pa mag-improve, kahit gaano ka pa mag-focus sa sarili mo, hindi pa rin siya babalik. At alam mo ba? Okay lang yan. Bakit? Dahil ang punto ng stoicism ay hindi para bumalik siya. Ang punto ay para bumalik ka sa sarili mo. Para maging mas malakas ka. Para maging mas better ka. At kung hindi siya bumalik, ibig sabihin lang nun ay hindi kayo para sa isa't isa. Ibig sabihin lang nun ay may mas better na naghihintay sa'yo. Ibig sabihin lang nun ay saved ka ng universe sa wrong person para sa right person. Si Marcus Aurelius nagsabi, accept the things to which fate binds you and love the people with whom fate brings you together.
but do so with all your heart. Ang ibig sabihin, tanggapin mo ang nangyari. Tanggapin mo na hindi kayo meant to be. At mahalin mo ang mga taong darating na meant talaga para sa'yo. Kaya kapag hindi siya bumalik, ito ang gagawin mo. Mag-grieve. Okay lang umiyak. Okay lang masaktan. Okay lang malungkot. Huwag mong pigilan ang emosyon mo dahil ang pag-suppress ng emosyon ay hindi kalusugan. Kailangan mong ilabas yan para makamove on ka. Pero mag-set ka ng time frame. Bigyan mo ang sarili mo ng ilang araw o ilang linggo para mag-grieve. Tapos tama na. Mag-reflect. Ano ang natutunan mo sa experience na yan? Ano ang mistakes mo na kailangan mong iwasan sa susunod? Ano ang red flags na hindi mo napansin? Ano ang mga bagay na dapat mong i-improve pa sa sarili mo? At sa reflection na yan, hindi ka nagsisisi. Nagkakaroon ka ng wisdom. Mag-move forward. Tapos na ang chapter na yan. Close the book. Magsimula ng bagong story. Focus ka sa future mo. Focus ka sa mga bagong oportunidad. Focus ka sa mga bagong tao na darating. Dahil habang nakastuck ka sa past, hindi mo makikita yung future mo. Di maniwala na deserve mo ng better. Paulit-ulit mong sabihin sa sarili mo, deserve ko ng taong mamahalin ako ng totoo. Deserve ko ng taong hindi ako iiwan. Deserve ko ng taong makikita ang halaga ko. At sa paniniwala mo yan, mag-a-attract ka ng ganyang klaseng tao. Bago tayo magpatuloy, gusto kong i-summarize ang stoic mindset na kailangan mong i-adopt. 1. Ang kontrol ko ay limitado sa sarili ko lang. Hindi mo kontrolado ang iba. Hindi mo kontrolado ang circumstances. Ang kontrolado mo lang ay kung paano ka tumutugon. 2. Ang halaga ko ay hindi nakadepende sa iba. Kahit sino pa yan, babae, kaibigan, pamilya, hindi nila dapat dinedefine ang worth mo. Ikaw ang nagde-define ng worth mo. At yung worth mo ay constant, hindi conditional. 3. Ang bawat sakit ay may lesson. Walang sakit na walang silbi. Lahat ng dumaan sa buhay mo may dahilan. At ang dahilan na yan para lumaki ka. Para matuto ka. Para maging mas malakas ka. For Cardi, ang true strength ay sa loob, hindi sa labas. Ang totoong lakas ay hindi kung gaano ka ka-powerful, kayaman, o kagwapo. Ang totoong lakas ay kung gaano ka ka-stable sa loob kahit ano pa ang nangyayari sa labas. 5. Okay lang maging mag-isa. Ang solitude ay hindi loneliness. Ang pagiging mag-isa ay pagkakataon na makilala mo ang sarili mo ng mas malalim. At kapag comfortable ka na sa sarili mo, kahit sino pa ang dumating o umalis, okay ka pa rin. Alam ko baka nag-iisip ka, gumana ba talaga to? Kaya hayaan mong magbahagi ako ng mga tunay na kwento. Example 1. Si Marco, yung engineer na inignore ng crush niya. Si Marco ay 26 years old. Engineer. May crush siya sa office mate niya na si Sarah. Mga ilang buwan silang nag-uusap. Ang saya. Tuwing break magkasama. Tuwing uwian, magkasama. Tapos bigla na lang tumigil si Sarah. Hindi na nagre-reply, iwas sa kanya, parang stranger. Ang ginawa ni Marco? Sinubukan niyang kausapin ulit, nag-explain, nagtanong kung may problema. Walang sagot. Sumuko siya eventually. Pero instead na maging bitter, ginawa niya yung stoic technique. Tumahimik. Nag-focus sa work. Nag-gym. Nag-aral ng new programming language. Nag-join ng hiking group. After 3 months, nag-message si Sarah. Hey Marco, kamusta, Miss Kita? Ang reply ni Marco, simple lang. Hey Sarah, busy lang. Ikaw kamusta? At doon nagsimula ulit ang conversation. Pero this time iba na si Marco. Hindi na siya yung desperadong lalaki. Naging confident na siya. May sarili siyang buhay. At nakita ni Sarah yon. At nag-effort siya. Ngayon, sila na. Pero ang mas importanteng lesson dito, kahit hindi pa sila, naging better person na si Marco. At yan ang tunay na panalo. Example 2, si Juan, yung nag-move on at nakakita ng mas better. Si Juan, 30 years old. May girlfriend siya na si Ana for 2 years. Bigla na lang nakipag-break si Ana. Walang specific reason, basta I need space lang. Sobrang devastated si Juan. Ilang linggo siyang nag-breakdown, pero naalala niya yung nabasa niyang stoic philosophy. Kaya sinubukan niya. Nag-focus siya sa sarili. Nag-business, nag-travel, nag-improve ng hitsura. After 6 months, nag-message si Ana. Gustong bumalik. Pero alam mo kung ano ang nangyari? Hindi na tinanggap ni Juan. Bakit? Dahil sa loob ng 6 months, nakilala niya si Maria. At si Maria, mas supportive, mas loving, mas deserving. At nag-realize si Juan, kung hindi siya iniwan ni Ana, hindi niya makikilala si Maria. Kaya ang breakup na yan, hindi tragedy, blessing. Example 3,
Si David, yung natuto na okay lang mag-isa. Si David, 24 years old. Lahat ng buhay niya, lagi siyang may girlfriend. Hindi siya marunong mag-isa. Hanggang sa huli niyang girlfriend, nag-ghost sa kanya. Totally disappeared. Sobrang hirap para kay David. Kasi hindi niya alam kung paano mabuhay ng mag-isa. Pero sinubukan niya yung stoic practice. Natuto siyang ma-enjoy ang sarili niya. Natuto siyang maging comfortable sa solitude. Natuto siyang maging kumpletong tao kahit walang girlfriend. At alam mo kung ano ang nangyari. Naging mas attractive siya. Dahil yung lalaking okay kahit mag-isa ay yung lalaking hindi needy, hindi clingy, hindi desperado. At ngayon, may girlfriend na ulit siya. Pero this time, healthy na yung relationship. Dahil hindi niya kailangan yung girlfriend para maging buo. Complete na siya kahit mag-isa. Bonus lang yung girlfriend. Ngayon siguro nagtataka ka. Bakit ba effective ang stoic technique na to? Bakit bumabalik sila kapag huminto na tayo sa paghabol? Simple lang ang sagot. Dahil ang attraction ay hindi logical, emotional. Kapag desperado ka, ano ang nararamdaman ng babae? Pressure, responsibility, burden. Pero kapag independent ka, ano ang nararamdaman niya? Freedom, excitement, challenge. At ang babae, hindi sila gumagamit ng logic pagdating sa love. Gumagamit sila ng emotions. Ang tanong nila ay hindi, deserve ba niya ako? Kundi ano ba ang nararamdaman ko kapag kasama ko siya? At kapag desperado ka, ang nararamdaman nila, uncomfortable, pressured, suffocated. Pero kapag malakas ka, independent ka, may sariling buhay ka, ang nararamdaman nila, safe, excited, inspired. Kaya ang stoic technique ay hindi manipulation, hindi mind games. Ito ay tungkol sa pagiging tunay na malakas, tunay na independent, tunay na valuable. At kapag naging ganyan ka, hindi mo na kailangan ng techniques. Hindi mo na kailangan ng strategies. Dahil natural na lang ang attraction. Pero kailangan kong sabihin sa iyo ito. Huwag mong gamitin ang stoic technique para lang bumalik siya. Dahil kung yan lang ang rason mo, mahahalata niya. Mararamdaman niya na fake lang, na act lang. At sa huli, babalik yung dati. Yung desperasyon mo. Ang tamang mindset ay ito. Gagawin ko to para sa sarili ko. Para maging better ako. Para maging mas malakas ako. At kung sa proseso, bumalik siya, okay. Kung hindi, okay din. Dahil nasa magandang lugar na ako. Yan ang tunay na stoic mindset. Hindi ka gumagawa para sa kanya. Gumagawa ka para sa sarili mo. At sa mindset na yan, kahit anong mangyari, panalo ka. Ngayon, nandito ka na sa dulo ng video na to. At alam ko, maraming information ang narinig mo. Maraming techniques, maraming steps. Pero alam mo kung ano ang pinaka-importante. Ang action. Dahil ang kaalaman na walang aksyon ay walang silbi. Pwede kang manood ng lahat ng videos tungkol sa stoicism. Pwede kang magbasa ng lahat ng libro tungkol sa self-improvement. Pero kung hindi mo ia-apply, wala ring mangyayari. Kaya ito ang hamon ko sa iyo ngayon. Simula ngayon, gumawa ka ng aksyon. Kahit maliit lang. Kahit isang hakbang lang. Action number 1. Tumigil ka na sa paghabol. Ngayong araw na to, ang huling araw na yan na nag-text ka sa kanya ng walang reply. Ang huling araw na yan na nag-check ka ng phone mo bawat ilang minuto. Tumigil ka na, tahimik. Bigyan mo ang sarili mo ng 1 linggo, 7 days na zero contact. Walang text, walang chat, walang stalking ng social media. Magagawa mo ba? Action number 2. Magsulat ka ng mga goals mo. Ngayong gabi bago ka matulog, kumuha ka ng papel at ballpen. Isulat mo. Ano ba ang gusto kong makamit sa susunod na 3 months? Pwedeng tungkol sa career, tungkol sa fitness, tungkol sa hobbies, kahit ano. Tapos bukas, simulan mo nang gawin ang unang step. Action number 3. Mag-commit ka sa self-improvement. Pumili ka ng isang bagay na pag-improvehan mo. Pwedeng mag-gym 3 times a week. Pwedeng magbasa ng 1 libro per month. Pwedeng matuto ng new skill, kahit ano. Basta yung magpapaganda sa'yo at gawin mo ng consistent. Hindi yung 1 araw lang tapos tumigil na. Action number 4. Mag-reach out sa mga kaibigan mo. Yung mga kaibigan mo na nakalimutan mo na dahil nakafocus ka sa kanya, i-message mo ngayon. Ayain mo lumabas, mag-reconnect. Dahil ang social connection ay importante sa mental health mo. Action number 5. Manood ka ng mas maraming stoic content. Subscribe ka sa channel na to. Manood ka ng iba pang videos tungkol sa stoicism, sa self-improvement, sa pagiging mas malakas na lalaki. Dahil ang knowledge ay power. At ang mas maraming alam mo, mas maraming tools mo para sa buhay. At sa huli gusto kong sabihin sa iyo ito. Ang totoong panalo ay hindi kung bumalik siya o hindi.
Ang totoong panalo ay kung naging mas better ka o hindi. Dahil sa totoo lang, kung bumalik man siya pero ikaw ay hindi nagbago, uulit lang yung cycle. Uulit lang yung sakit. Pero kung naging better ka na, kahit hindi siya bumalik, panalo ka pa rin. Dahil naging mas malakas ka. Naging mas confident ka, naging mas valuable ka. At sa pagiging ganyan, mag-a-attract ka ng mas better na tao, ng mas deserving, ng mas worthy. Kaya ang tanong ay hindi paano ko siya pabalik. Ang tanong ay, paano ako magiging lalaking deserve ng pagmamahal na tunay? At ang sagot, stoicism. Ang pagiging malakas sa loob kahit mahina sa labas. Ang pagiging kalmado kahit may bagyo. Ang pagiging buong tao kahit mag-isa. At kapag naging ganyan ka na, hindi mo na kailangan ng video na to. Hindi mo na kailangan ng techniques. Dahil natural na lang ang attraction. Natural na lang ang respeto. Natural na lang ang pagmamahal. Bago ko tapusin ang video na to, may gusto pa akong sabihin. Sa lahat ng mga lalaking nanunood nito ngayon, sa lahat ng mga lalaking nasasaktan, nag-iisa, nahihirapan, alam ko kung ano ang nararamdaman mo. Alam ko kung gaano kasakit. Alam ko kung gaano kahirap bumangon. Pero makinig ka sa akin. Deserve mo ang pagmamahal. Deserve mo ng taong makikita ang halaga mo. Deserve mo ng taong hindi ka iiwan. Deserve mo ng taong mamahalin ka ng totoo. Pero bago mo makuha yan, kailangan mo munang mahalin ang sarili mo. Kailangan mo munang makita ang sariling halaga mo. Kailangan mo munang maging lalaking deserve ng pagmamahal. At yan ang ginagawa ng stoicism. Tinutulungan ka na bumalik sa sarili mo. Na maging malakas, na maging buong tao, kaya simulan mo ngayon. Ngayong araw na to, ngayong oras na to, bangon, lakad, galaw. Dahil ang buhay mo ay naghihintay, ang future mo ay naghihintay, ang taong deserve mo ay naghihintay. At lahat yan, magsisimula sa desisyon mong bumangon at maging mas malakas. Kaya go, gawin mo na. At tandaan mo, ang lalaking tahimik ay hindi yung talo. Ito yung lalaking may lakas na bitawan ang hindi dapat hawakan. Ito yung lalaking may wisdom na alam kung ano ang worth niya. At ito yung lalaking sa huli, mananalo. Kaya ikaw mananalo ka rin. Salamat sa pakikinig. Kung natulungan ka ng video na to, i-like mo, i-share mo sa mga kaibigan mo na kailangan rin nito. At subscribe ka para sa mas maraming stoic wisdom at relationship advice. Hanggang sa susunod, maging malakas ka, maging tahimik ka, maging stoic ka.